Blessed day mga kapatid. Dahil ang ating buting pastor ay may lakad, so ako muna ang magbabagi ng salita ng Diyos. Amen. So this month, meron tayong ginagawa kasing series. Yung sa month na ito, yung topic natin is about worship. So pag narinig natin yung salitang worship, ano ba ito? Bakit ba tayo nag-worship sa Panginoon? Ano ba yung motivation natin? Ano ba yung dahilan natin? Bakit tayo nakakapag-worship sa Diyos? So, sa Book of Romans, ito yung napili kong scriptures. Please nuances yung ano. Kasi pinapakita dito yung kung paano tayo mag-worship na nakakalugod sa Panginoon. Next slide, please. Yan, sabi niya dito, babasahin ko lang ulit. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So, bilang panimula, dito sa Book of Romans, medyo lalagyan ko lang siya ng kunting background para makita natin, ma-appreciate natin kung bakit dito sa verse 12, ganito po ang sinasabi niya. Pinaka-context niya, ibig po sabihin. Ang Book of Romans is sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Romans, tama po. Sa mga kapatid natin na taga-Romans, Jews at saka Gentiles. Tama po. So from chapter 1 to 11 is pinapakita dito yung condition ng humanity. Actually dito sa chapter 1 to 11, madami siyang binabanggit dito ng mga katotohanan, mga theological pagdating sa paniniwalang Kristiyano. Isa na dito yung sa Romans 3:23 na lahat tayo ay makasalanan. And also, pinapakita din dito na may condemnation sa mga makasalanan. And also, pinapakita din dito na may biyaya ang Panginoon na binigay para tayo ay maligtas sa pamamagitan sa buhay ng Panginoong Hesus. At yung righteousness natin na ganun din sa pamamagitan din ng Panginoong Hesus. And also sa Romans 3 verse 21 at saka Romans 5 verse 21 is ito din yung pumapatungo sa justification by faith, kung paano tayo nagiging matuwid sa Ama sa pamamagitan ng pananampalataya. And then, dito sa chapter 12, it begins with therefore. I know, narinig na natin ito, nabanggit na rin ni Pastor, na pag yung verse nagsisimula sa therefore, sabi nga nila, stop, look, and focus. May tao po. Kasi maganda itong therefore, kasi nagkakaroon siya ng transition of words, o yung inilatag niyang mga katotohanan sa mga nauna, itong kasunod, ito naman yung bilang application natin. Yun ang gustong ipahatid ni Apostol Paul. Therefore, also, to identify the connection of the previous verse, kung ano yung pagkukonekta, kung ano yung nagbe-bridge sa kanila doon sa previous verse at saka yung succeeding verse na, which is ito nga, verse 12, verse 1. Sabi niya dito, sa verse 1, therefore, yun nga, I urge you, brethren. So, ang kinakausap ni Paul dito, yung mga mananampalataya na, Jews and Gentiles. So, brethren, sinabi niya, mga kapatid,
Kumbaga dahil nga naniwala na sila sa Panginoong Hesus, it means magkakapatid na sila, magkakapatid na tayo. So yung sinabi ni Paul, so in-address na sila bilang brethren, kapatid. So I'm gonna go to my first point. I urge you, brethren, by the mercies of God. So dito na po ako yung first point ko. By the mercies of God. Ito yung spelling pa pero okay lang. Motivation to worship. Pag sinabi natin motivation, bakit tayo nag-worship? Bakit kailangan natin mag-worship sa Panginoon? Dito sa Book of Romans, madami siyang binabanggit. Pero yung mercy kasi ng Panginoon, ang mercy po, if we gonna define it, mercy is everything that He has given to us that we do not deserve. O yung mercy, para accurate siya, yung may kaparusahan ka na dapat matanggap mo pero hindi ibinigay. Yung grace naman is hindi mo deserve yung bagay na yun pero ibinigay ng Diyos sa'yo. It's a free. Hindi mo pinagtrabahuan. So, dito sa mercy, dito din sa Book of Romans, sa Romans 5 verse 8, sabi niya, isa ito sa mga mercies na binigay sa atin na free. Hindi natin pinagtrabahuan yung ultimate demonstration of God's love. Kasi sabi sa Romans 5:8, for God demonstrate His own love for us while we were still sinners. Christ died for us. So yung pagkamatay ni Jesus, hindi natin deserve yun, kundi lamang dahil sa mercy ng Panginoon. And also sa Romans 6:23, sinasabi din doon na ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Pero may gift ang Panginoon through Jesus Christ is yung eternal life. Kumbaga, that's one also is by His mercy. Hindi natin deserve. Kumbaga, ang deserve natin dahil tayo makasalanan is punishment, condemnation. Pero dahil sa mercy ng Panginoon, yung eternal life na tanggap natin sa pamamagitan sa Panginoong Jesus. Pero kung yung mercy kasi, kung lalabas tayo dito sa Romans, napakadami. Napakadami niyang masasabi natin na yung mga bagay na ibinigay sa atin na hindi naman dapat makuha natin. Napakadami. So, dito, sabi niya, yung love ng Panginoon, yung grace, yung banal na espiritu, yung peace, yung joy, yung saving faith, yung comfort, yung kalakasan, wisdom, hope, righteousness, security, forgiveness, freedom, and many more. Lahat ng yon ay hindi natin deserve. It's all by His mercy. And that is our motivation to worship God. Kung bakit tayo nakakapag-worship sa Panginoon, dahil kinahabagan tayo, kinaawaan tayo. Kung naiintindihan natin yung parte na yon, kung tunay na pinaniwalaan natin yon at nag-sink in sa bottom ng ating mga puso, and that's where worship comes. And I go to my second point. Sabi niya, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God. So dito naman, pinapakita kung paano natin sambahin ang Diyos. Sabi dito, to present your bodies as a living sacrifice. Kasi sa Old Testament, ang ginagamit nilang sacrifice is yung mga animals. Pinapatay muna nila yon bago nila ialay. Pero dito, sabi niya, ito yung katawan natin, ang ialay natin, bilang buhay na handog sa Panginoon. Ibig sabihin,
It means na yung buhay natin, ito yung gamitin natin bilang handog sa Panginoon. Na yung lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Ito na yung pinakahandog natin. Lahat ng iniisip natin, sinasabi natin, is para sa Panginoon. Sa 1 Corinthians, chapter 10, verse 31, you can open your Bible, at saka sa Colossians 3, verse 23, o sige, dun muna tayo sa 1 Corinthians 10:31, sabi niya, so whether you eat or drink, or whether what you do everything for the glory of God. And doon naman sa Colossians 3:23, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. These two verses has the same concept, living a life of worship sa pamamagitan ng buhay na katawan natin sa Panginoon, para sa Panginoon. And sinabi din dito, holy sacrifice. Yung katawan natin, dapat holy sa pagsasacrifice natin yung sa Panginoon. So ano bang ibig sabihin? Ibig sabihin ba, perfecto na yung iniisip ko? Perfecto na yung mga ginagawa ko, yung sinasabi ko? Kung ganun, wala na pag-worship ng Panginoon. Kasi lahat pa naman tayo, sometimes we stumble. But the good thing is, yung grace ng Panginoon, nandun pa rin. So holy, holy is, our life should be set apart from worldly patterns. Kumbaga, although nandito pa tayo sa mundo, pero hindi na tayo umaayon sa mundo. Kumbaga, yung dating buhay natin, nung wala pa tayo kay Kristo, hindi na tayo doon. Kumbaga, holy, set apart. Kumbaga, hindi na tayo para sa mundo. Yung pamumuhay natin, sa Diyos na. Hindi na sa makamundong bagay dahil wala na tayo doon. Kumbaga, namumuhay tayo para sa Panginoon. Kasi sabi ni Paul, same author ng Book of Galatians, sabi niya sa Galatians 2:20, The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Apostle Paul said na ang buhay ko ay hindi na sa akin, kundi nabubuhay ako para sa Diyos na lamang. At kung ganun ang pamumuhay natin sa Panginoon, this is the true worship that acceptable to God. Yung buhay natin na sumusunod sa Diyos, yung buhay natin na naka-align sa will na ng Panginoon. Yun yung hinahanap ng Diyos at yun yung nakakalugod sa Diyos na pagpupuri natin. Yes, nagpupunta tayo ng simbahan. Yes, umaawit tayo. Pero dito sa verse na to, there is something more deeper about worship. Worship is magmumula inwardly from the heart. Dahil the Spirit of God is living in us, that flows outwardly. So yung pagpunta natin dito, yung pag-aawitan natin, it's expression na lamang yun kung ano yung nangyari sa loob natin. Dahil we get to know that truth na ang Diyos ay iniligtas niya tayo na pagkat tayo makasalanan, kundi sa kanyang awa, binigyan niya tayo ng biyaya, buhay na walang hanggan. Pag naunawaan natin yun, tinanggap natin yun, yun yung nagpo-fuel sa atin, yun yung nagmo-motivate sa atin para siya ay papurihan. Amen. So, pang mabilis yata ako. So, yun na po. Actually, ang conclusion is, a life that glorifies God, a life that honors God, is a kind of worship acceptable to God. So, yun lang po. Glory to God.
mabilis. So, let us pray for our tithes and offering. Heavenly Father, thank you, Lord God, for all the blessings, Lord God, na binibigay niyo po sa amin, Lord God. Alam niyo po, Lord God, kung anong pangangailangan ng bawat isa sa amin, Lord God. And we offer it to you, Lord God. Bless these tithes na makukulit po namin sa hapong ito, Lord God, na ito po, Lord God, ang magbigay, Lord God, ng blessing po sa mga nangangailangan pa, Lord God. Hallelujah. At gamitin niyo po ito, Lord God, for the expansion of your kingdom. We ask this to Jesus Christ, our Lord. Amen. Wala po ba tayong announcement? After this po, kasi maaga po tayo, ang bilis po ng guest speaker natin today. And by the way, thank you for the wonderful, encouraging message. Short but, parang malaman. Yes, malaman. Informative. Groupings? Puro laman. Anong kuro-kuro po? After this or now na po ate? Before we end? Siguro po, marami po tayong oras ngayon. Mga 10 minutes. Tapos, close po tayo ni Brother Martin. Okay po. Dito po yung soon to be pastor. Dito po yung group ng mga boys. And magpapacilitate na lang po si Brother Martin. And dito na lang po si Sister Lat, Yalita, Subiano. You facilitate. Okay po, let's have a 10 minutes kuro-kuro or sharing. And then after that po, i-close tayo ni soon to be Pastor Martin. Marami pa tayo. Ay, may tubig. Ay, may tubig. Ay, minuto.
Hindi na ako eh. Aposo. Yung tissue na lang, tissue.